Pinagsakluban ng kahihiyan itong si Lucy Cruz Valdez na isang dilawan matapos siyang mariltok ni Attorney Rowena Guanzon nang sabihin nitong si Lucy na ang administrasyon di umano ni Tatay Digong ay corrupt administration. Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte administration. Sinungaling ka! Then put it there in the investigation. Where is it? Well, ICI pa lang nga mag-establish na. But we're saying, di ba, moving forward, parang are we going to vote the same people in government na nakikita ng araw na I'm just mouthing what people are saying. Hanapan nyo naman ng corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon? Na sure na meron ng mga contractors at engineers na were sinusuka na yung alam nila. Kung may witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission nyo. No one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. How much did Romualdez get? Right? Nung time ni Duterte, kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Takot sila. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Matapos namang ipagpilitan ni Miss Lucy na marami di umanong nagsasabi na no more Duterte presidency, ay nasupalpal tuloy itong si Manang ni Attorney Guanzon at direct ang sinabihan na galit lang ang mga ito kay VP Sara dahil hindi nila ito kaya. And what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang if elections were held now, She's the woman to beat. What about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Pwede na! Oh, so ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Sa mga protest ganito gusto lang may DDS, gusto din may naman church, at saka syempre yung left, di ba? Gusto din naman lang kasi sila mag-presidente. Di ba ito padamihan ng boto? Oh, galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya kahit anong gawin nyo. Hindi naman pinalagpas ni Attorney Rowena Guanzon ang mga quadcom na tinawag niyang mga balingbing dahil ngayong naaamoy na ng mga ito na tagilid na sila sa 2028 ay unti-unti na itong pumoposisyon at dumidikit kay VP Sara Duterte. Anong ginawa ngayon ng mga congressman? Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan. Mga tawag ng tao, tuwadcom. Talagang ayaw ng Sara Duterte presidency. Sinong marami? Marami niyan. Sinungaling ka! Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban. Kaya nga, yung mga pro-impeachment. Ikaw na rin nagsabi, pag electionin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad thing to happen? Why should it be a bad thing? Talo! Sorry. Direktang binanata naman ni Attorney Guanzon ang mga kandidato ng mga dilawan na sila Bam Aquino at Kiko na isama mo na itong si Sharon na tila ibig palabasin ni Attorney Rowena Guanzon na wala talagang kapag-apag-asang manalo kay VP Sara bilang Pangulo. Another Duterte, bakit? Ano ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Si Bam Aquino? Not another Aquino. Sino? Si Sharon Cuneta. Ha?
Pinagtawanan naman ni Attorney Rowena Guanzon ang mga balingbing na Pinklawan na kung noon ay anti-Marcos. Ngayon, tila nilunok na nila ang kanilang mga dignidad at kumampi na kay PBBM na tila kanila nang nakalimutan ang kanilang ipinaglalaban. It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo ng martial law? Isang matibay na mensahe naman ang iniwan ni Attorney Rowena Guanzon kay VP Sara Duterte, kung saan ipinahayag niya na si VP Sara na lamang ang natatanging pag-asa ng ating bayan. Sir, and I hope VP Sara is listening, because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. And she has the character na matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurakot siya. Parang si Bidong. Yung confidential fund na yun, set up yun.